Bisita at nag-courtesy call sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo Executive si Minister, Vice President okay. Sara Duterte. Narito ang detalye. Ngayon, Dumating si Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo Central Office sa Quezon City. Siya ay malugod na tinanggap ng Executive Minister na si kapatid na Eduardo V. Manalo. Muling bumisita ang pangalawang Pangulo upang personal na ihatid ang kanyang pagbati sa Iglesia ni Cristo kaugnay sa pagsapit sa ika-100 at 11 anibersaryo ng pagkatatag nito ngayong buwan ng Hulyo. Ipinagpasalamat niya ang malaking bahagi ng Iglesia ni Cristo sa lipunan upang matulungan ang maraming Pilipino tulad ng isinasagawang pagtulong sa mga labis na nangangailangan sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan lalo na sa panahon ng kahirapan at mga nararanasang kalamidad sa bansa. Maging sa iba't ibang panig ng mundo ay nakatutulong ang Iglesia ni Cristo sa mga pamahalaan. Matatandaan na nito lamang Mayo ay nagkaroon ng serye ng lingap sa mamamayan o Care for Humanity sa iba't ibang lugar sa US. Sinundan ito ng magkakasunod na pagtulong sa Canada. Nakinabang din sa mga pagtulong na ito ang mga kababayan nating Pilipino. Maging sa kontinente ng Africa, kung saan maraming bansa doon ang pinuntahan ng mga kinatawan ng Iglesia ni Cristo para abutan ng tulong ang mga labis na nangangailangan. Kinilala rin ni Vice President Sara ang ginagawang pagtuturo ng Iglesia ni Cristo sa mga miyembro nito ang ukol sa ikapagiging mabuting mamamayan, pagkakaroon ng maayos sa pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Sa ngayon, nasa 168 na bansa at teritoryo ang nararating ng Iglesia ni Cristo at umabot na sa 152 na nationalities ang mga kaanib nito. Laila Tumanan para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. galing naman yan. Palakpakan ho natin ang Iglesia ni Cristo. In fairness kahit si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinasabi niya yan, matuwid ho talaga sila at saka mapagkakatiwalaan pagdating sa pera. Congratulations umabot sa napaka ika 111 na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Eto na, punta na ho tayo dito kay kay Risa. Yan, tawa ngayon, iyak later. Ito, pakinggan natin ang kanyang interview. Okay? Hello. Glad to be back. Nako. At kahit po 20th Congress na, kontrobersya pa rin po ang Ito gusto ko rin itong nag-i-interview na to. Itong si Ma'am Ami Pamintuhan. Malambing mong magsalita. Di siya kagaya ng ibang mga reporter siga yung dating. Ito malambing. naharap niya. And of course, we all know, ang pinaka-latest involves one of your witnesses Yes. doon Nako. sa case ninyo against Heto na. Pastor Apollo Kibuloy. Can you tell us how you met Mr. Maurilio? Siya yung ngayon na nagiging issue sa case na yan. Noong December 2023 pa, nag-communicate si Mr. Maurilio sa opisina ko at nag-offer na magiging testigo siya dun sa investigasyon namin kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. Kasi dati daw siyang nagtrabaho sa KOJC Yan. at nakaranas daw siya ng pang-aabuso, pananakit. Tingnan nyo ho yung mga word na ginagamit niya ha. Puro daw. Yung sinasabihan niya ng daw, ayun, kumanta. Sinasabi niya, binayaran daw siya. Daw ulit. Nakanantokwa. Daw ka ng daw. Yung sinasabihan mo na sinabi niya yung mga salita na yun, binawi niya na lahat Yep. yung madam. Pero Alam niya dati yan. daw, natatakot Daw. siyang magsalita Oh. kasi daw baka ipapatay siya. Pero ngayon daw, at that time, Daw. December Sa isang sentence ho niya, ginamit niya yung salitang daw kahit 100 beses. 2023, Oh. siguro parang hindi na niya matiis at talagang gusto na niyang magsalita. So siya Oh. talaga ang nag-reach out sa amin. In fact, Miss Ami, his first communication was December 14, 2023. Syempre, we take time para i-vet yung mga communication sa office namin. So, siguro nung
di namin napansin agad yung message niya, he messaged twice more. The following day, December 15, 2023, tapos ulit sa January 20 something, basta January 2024 na. Tapos, so you're saying hindi kayo naghanap sa kanya, no? You did Definitely. not seek him out. No, we did not seek him out. Siya ang nag-seek out sa amin. Siya ang nag-follow up nung hindi namin siya kaagad nasagot. Sige. Until finally, the following month, after siya unang nag-communicate, saka kami nakapag-establish ng communication sa kanya. So ngayon, bumaliktad nga siya. Can you tell us your takeaways, yung insight ninyo, kung ano nangyari? It's not the first time actually na merong witness, no, na bumabaliktad. Alam mo, ilang beses nang nangyari yan sa mga high-profile cases dito sa bansa natin eh. Ano po yung tingin nyo na nangyari and anong balak nyong gawin para hindi maulit or just to be more careful kasi of course, wala naman tayong guarantee na hindi uli siya mangyayari. Well, lessons learned ay still to apply due diligence tulad ng ginagawa namin sa bawat witness, sa bawat pirasong ebidensyang nakukuha namin. Anak ng tokong lesson learned yan. Nakatatlo na ho kayo, madam. Ngayon pa lang kayo natuto ng leksyon nyo. Pangatlo na ho yan, madam. Pangatlong witness na ho yan. Na sinabihan kayo na di umano, binayaran nyo daw ho sila di umano ng e-bike, merong halagang perang pinag-uusapan. Doon sa unang dalawa, hindi kayo nag-due diligence. I mean, naranasan nyo na nung unang dalawa. Tapos, dito sa ikatlo, di pa rin kayo nag-due diligence. Bumira lang kayo ng bumira. Yan ang problema. Masyado kayong excited. Makarinig lang kayo ng whistleblower, witness, nagpapalakpakan mga tenga nyo. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Ngayon, pagka natusta kayo, nang kakaso kayo. O, yan ang problema dyan. Due diligence, lesson learned daw. O yan, tingnan natin. Pagka niyan, Ma'am Ami, pamintuan, sa susunod niya, balik nyo dyan, pang-apat na yan. Kung sakaling dito sa 20th Congress, magsasagawa ng hearing yung ali na yan, malamang sa malamang, hintay lang ho kayo ng konti, magpapa-interview ulit sa inyo yan. Sa mga investigasyon na ginawa namin in the last several years, almost a decade na pala, in the last 9 years that I've been working in the Senate, ang takeaways ko kung bakit nangyari ito kay Michael Maurilio, well, buo naman yung aming mga resibo sa mga communications niya sa amin na As far as I know, wala pa ho kayong naibibigay na resibo. Okay? Ang binigay nyo pa lang ho sa amin, puro screenshot. Sige, pagpalagay natin yon na resibo yon para sa inyo. Pero para sa aming mga ordinaryong miron dito sa issue na to, wala hong bigat yung mga resibong binigay nyo. Ipaberipika nyo yung mga resibo. Di ba? Latagan nyo ho kami na mabibigat na ebidensya. Yang sa gayon, baka makakampi nyo pa ho kami dito sa isa na to. Di ba? several of those ay pinabubulaanan yung mga akusasyon niya ngayon, yung mga kasinungalingang sinasabi niya sa kanyang video. So, but beyond that, kaya naghain na ako ng reklamo, Miss Ami, sa NBI. Hindi lang kay Michael Maurilio, pero sa mga 100 mga vloggers na ikinalat talaga at hindi lang ikinalat, pero dinagdagan pa yung video niya. I asked NBI's help to find out sino ba yung mga tao o grupo na nasa likod nitong video na ito para panagutin sila sa ilalim ng batas. And even to ascertain yung kinalalagyan at kaligtasan ni Michael Maurilio dahil yung huling mga komunikasyon niya sa office ko nung June 22 and 23, itong taon lang, so just a little over a week ago, sabi niya nakidnap daw siya. Doon daw siya bihag sa Glory Mountain ng KOJC at humingi siya ng rescue. At sineryoso namin yung mga communications niyang iyon. Pinadala namin agad yung... Teka lang, madam. Oo, sinasabi niyo nagpaparescue siya.
Kaso yung sinasabihan nyo na nagpaparescue, naglabas siya ng pinakalitas na video niya na kung saan sinasabi niya na hindi siya nagpaparescue. Hindi na naman daw totoo yung sinasabi nyo na yan. Yun ang sabi niya doon sa uli niyang video. Ang mangyayari dito, ano yan sinabi ni ganyan, imbis na pag-initan nyo yung mga vlogger na nagsasalita dito sa issue na tayo wala tayong dinagdagan dyan o binawasan yan. Literal na pinanood lang natin yung video na yan. Ang gawin nyo ang gawin nyo Senator Risa Hontiveros, hanapin nyo si alias Maurilio, alias Rene. Siya yung dikdikin nyo, siya yung pag-initan nyo. Kasi siya naman nagsalita. Siya yung nagsalita sa Senado at siya ang bumawi doon sa mga sinabi niya sa Senado. Kasi kung wala yung video na yun, wala naman kami mapag-uusapan. Kung wala siyang sinabi sa Senado na binawi niya sa pinakalitas ng video, wala ko tayong problema ngayon. 'Di ba? At wala akong narinig sa mga vlogger na to na dinagdagan nila yung mga sinasabi nitong si alias Maurilio. Alias Rene. Ang sinasabi nila may pattern. Nangyari na to sa mga nakalipas na panahon. Ngayon, itong interview na to ni Risa Hontiveros, para tingin ko nyo na lang to, para mapafeel niya na lang, kumbaga parang consuelo de bobo niya na lang sa sarili niya. Para yung pakiramdam niya kahit papaano makatulog siya ng maigi mamayang gabi. Yung kanyang messages sa PNP Davao para aksyonan nila. Kaya lang, habang ina-aksyonan nila, ayan, lumabas na yung video na yan. And yung unang naglabas niyan ay isang tingin namin fake news channel talaga, nagngangalang Pagtanggol Valiente, which by the way was formed only on June 24, the day after Michael Maurilio's messages. And so bagong-bago pa lang ito at sila yung unang nag-upload ng video nito. Check ko nga. But as you mentioned, this is not the first time nangyari sa history Senate investigations. Mukhang ganyan ang pattern ng Teka, madam. mga grupong gumagawa nito. They will harass a witness after he or she testifies. Yan ang isang unang reklamo din ni Michael Maurilio sa office ko pagkatapos niyang mag-testify. O kaya engganyohin nila yung witness by certain offers. Yan din ang sumbong ni Michael Maurilio sa amin after he testified na kinakausap daw siya ng mga dati niyang kasama sa KOJC na ito nga magbaliktad, pahiyain daw ako, and in exchange bibigyan daw nila siya ng pera, itatago daw ng maayos, bibigyan daw ng magaling na abogado. So we've seen. Nako, yan na nga ba sinasabi, Ngayon, nung unang press con mo, sinasabi mo, nanghingi siya ng pera. O ngayon naman, binibigyan naman siya ngayon ng pera. Inaalukan siya ng pera. Ano ba talaga? Naguguluhan na kami sa iyo, Senator Risa. Nang talk ba? Wag kong ganon. Litong-lito na nga kami, linilito nyo pa kami. Di na nga namin malaman kung alin paniniwalaan namin. Yun bang pagsasalita niya doon sa iyong komite o itong pinakalites. Ang pinanghahawakan lang ho namin dito, Senator Risa, yung body language niya. Una sa lahat, hindi siya nagbabasa. Pangalawa nito, hindi siya umiiyak. Dire-diretso ang pagsasalita niya. Yun lang pinanghahawakan namin dito. Maliban doon, wala naman kaming ibang masabi dyan. Wala kaming idaragdag o ibabawas dyan sa Pagtanggol Valiente na yan, di ba? Wala, ano ba? Ano ba sasabihin natin? Na kesyo ganito, kesyo ganun. Ang sinasabi lang natin dito, may pattern, Senator Risa. Kung doon sa naunang tatlo, hindi ka pa nag-lesson learned, dito pa lang sa pang-apat na to, may diferensya ho kayo. Kung di pa lilitaw tong si alias Rene, hindi pa kayo mag-due diligence, hindi pa kayo magle-lesson learned. This being done to other witnesses in Senate investigations. Kaya yung reklamo ko talaga sa NBI has to do with yung ganitong nakikita kong pattern din kay Michael Maurilio ng witness tampering, fake news, no, at saka psychological warfare. Fake news. Witness tampering, psychological warfare. Kay ano lang Senator Risa, kayo ho kasi matagal na ho kayong sira sa sambayan ng Pilipino. Ako parang
Matagal na kayong sira sa sambayan ng Pilipino. Yung pagdating doon sa witness tampering, hindi para sa inyo ang magsabi na ganito ang nangyayaan. Meron kayong pinapatungkulan ng mga individual o mga grupo na nagkakaroon ng witness tampering, nagkakaroon ng ganito ganyan. Yun nung mismong pinagsalitahan nyo sa Senado, ang kalaban nyo dito, walang organisasyon, walang individual. Yung kaisa-isang tao na yon. Diba? Lahat ng sinabi niya, pinasinungalingan niya lahat yon. Yan lang, ito kasi si Risa Hontiveros, mahilig ho ito na, isangkot niya lahat. Yari lamang na nasunog na ako, lahat kayo tutustahin ko na. Ganun ang datingan, di ba? Di ba? Etong si alias Rene, wala naman siya iba pinatutungkulan. Wala naman siya iba sinisiraan. Na sinasabi lang niya dito, binayaran ako, di umano, ng mahigit 1,000,000 para sabihin ko yung mga sinabi ko. Kaya umiiyak ako kasi sinungalingan yung mga sinasabi ko. Yun lang ang sagutin nyo. Kaso ang problema, kinasuhan si ganito, kinasuhan si ganyan, hinablas si ganito, hinablas. Partida, gusto pa ho niyang i-decriminalize ang libel sa lagay na yan, ha? Pambihira. Senator, sa tingin mo, things would have been different kasi merong mga report that he was asking, Mr. Maurilio was asking for witness protection, ano? Pero sinabi niyo yata, according to the reports, hindi naman kasi papilya ng Senado. Pero sa tingin niyo, kapag ganyan ang kaso, tingin niyo there could be some coordination between the Senate, for example, and law enforcement agencies para kahit man lang yung mga pinaka-top witnesses nyo, maihain nyo sa kanila na pakiproteksyonan nga muna to kasi nga baka nga ganyan na mangyari. Actually, in fairness sa witness protection system that we've put together, no matter how modest nitong nakaraang mga taon, simula pa sa mga witnesses sa pagpatay ni Tinanggihan mo pala Dapat di mo tinanggihan, madam. Binigyan mo siya ng proteksyon. Di ka pala marunong mag-alaga ng witness Kian de los Santos, hanggang sa witnesses dun sa Farmally investigation, hanggang ngayon, nagawa lang talaga namin yon sa tulong ng mga civil society at saka church organizations. Bukod sa ilang mga pagkakataon na may mga nag-qualify, no, dun sa witness protection program ng DOJ. Halimbawa, for a time, yung mga witnesses namin sa yung Pastilla scam investigation. So again, in fairness to yung mga tumutulong sa amin, si Michael Maurilio himself was still being cared for ng mga civil society and church partners kahit pagkatapos ng pagtestigo niya sa investigasyon. In fact, sa pagkaalam namin, he was with church leaders pero umalis siya sa company nila just before nag-message siya sa amin ng help, kailangan ko ma-rescue kasi ako ay kinidnap at dito na ako binibihag sa Glory Mountain. Naku, yari tayo dyan. Parang nabasa ko na yung yung script na yan. Parang yaan yung kay Pastor Apollo Kibuloy, Glory Mountain. 'Di ba? Nabasa na namin yung playbook na yan. Yaang text message hindi na sertipikahan, hindi na verify o hindi dumaan sa kahit anumang vetting process kung tawagin. 'Di ba? Hindi natin alam kung totoo yan o gawa-gawa lang yan na yes, Senator Risa, di ba? Hindi na mapagkakatiwalaan kagaya nitong lumabas na to kay alias Rene. Kaya naman lahat ng mula ngayong mga panahon na to, pag-uumpisa ng 20th Congress, ano mang salita lumabas sa ali na yan, sa bibig ng ali na yan, di natin basta-basta pwede paniwalaan. Halimbawa, nag-conduct siya ng hearing, o meron siyang komite, binigyan siya ng komite. Ngayon, meron siyang pinag-usapan sa komite niya, ganito, ganyan, itong findings namin, huwag ko kayong basta maniwala. Kasi magpalipas muna kayo ng 1 taon, baka lahat ng pinagsalita niya dyan, maya-maya bumaliktad na naman. Mahirap pong pagkatiwalaan yan. Lahat ng sinasabi niya, kagaya dito sa Glory Mountain, nagpapatulong tong si alias Rene. Kabalbalan ho yan. Hindi. Ang gusto nitong si Risa Hontiveros, lahat na lang na lumabas sa bunganga niya, tatanggapin na lang natin ng ganun-ganun na lamang. Sa kabila ng sa kabila ng kanyang track record pagdating sa mga witness, hindi naman ata maaari yun. At sana naman itong si Senator Risa, kung hindi niyo
makumbinse ng ganun-ganun na lamang ang sambayanan, huwag nyo hong banatan yung mga nagsasalita kaugnay sa mga sinasabi nyo. Masyado kayong yung mga crime baby, kakana to si Mayor. So you're okay Mayor with that setup? Kumpul- Kasi tatanong ko sana, meron bang magagawa ang executive, for example, o kaya by legislation, to strengthen our witness protection program? Kasi hindi lang naman yung witness ang mahaharas eh. Pwedeng yung pamilya niya, di ba? Di naman sa sine lang natin nakikita yung mga ganyan. Talaga nangyayari Correct. siya, no? But I know we have limited resources, pero may magagawa pa kayang gobyerno to improve the Definitely. witness protection system? Definitely, Ms. Ami. And I believe DOJ is looking at that, kung paano nila mapapalakas yung witness protection program nila. At bukas na bukas kami sa Senado, tignan paano suportahan yan, dahil yan ay papel na ng executive at hindi na ng legislature. Pero suportahan yan, halimbawa sa pamamagitan ng budget process. It may not even require new legislation dahil meron ng standing witness protection program ang DOJ. And as I mentioned before, nagamit ito dun sa mga nag-qualify ng mga witnesses sa kanila para sila ay protectionan nga. Related to your investigations pa rin, bagong headline ngayon, gambling na naman, related naman sa isabong, hindi mo linya yan, but it's still gambling and you conducted a thorough investigation on offshore gaming. Meron pa ba kayong mga loose ends na balak niyong i-take up in the 20th Congress or additional legislation related to this problem? Kasi sabi rin ng iba, nagkakaroon na daw tayo ng problema with gambling addiction. Meron ba kayong balak na i-push in the 20th Congress related to these matters? Siguro wala ng loose ends dun sa nakumpleto na naming investigasyon laban sa POGO and na-adopt ng Senado yung committee report ng aming mga findings and recommendations. Pasado na rin namin yung Anti-POGO Act sa pamumuno ni Chair Sherwin at sana ito ay suportahan din ni Presidente para maging ganap na batas na. Of course, ngayon, gaya ng binanggit mo, Miss Ami, we see na yung dating POGO ngayon nagmo-morph naman ang problema ng PIGO and definitely itong online gambling. So in fact, meron nang naihain na panukalang batas, I believe ni Sen. Sherwin din, and I will be supporting friendly interpolating and contributing proposed amendments para mapalakas pa yung mahigpit na batas para i-regulate yung online gambling na yan. Mahigpit na batas daw, anak ng tokwa. Kakamot ka lang nga makakapag-cash in ka na. Anong higpit nun? Pambihira, oo. Tinanggal-tanggal nyo POGO, gusto nyo palang pasugalin sambayan ng Pilipino. Kung tayo papipiliin, hindi ito kunyari wala tayong choice. Kasi ay parehas yan, ayaw natin yan, POGO tsaka PIGO, ayaw natin yan. Basta ayaw natin ng sugal period. Ngayon, kung wala tayong choice, kailangan talaga nating mamili. Diba? Wala kang choice, mapipili ka dyan sa dalawa na yan. Alin pipiliin mo? POGO or PIGO? Pasugalin yung mga banyaga o pasugalin ng mga Pilipino? Kayo na hong musga. Alam ko ang pipiliin nyo, yun yung pinakamagandang option. Kung wala tayong option, kung kailangan natin pumili ng isa sa ayaw sa gusto natin. Diba? Pero kung tayo masusunod, wala, POGO at PIGO, wala. Anak ng tokwa, nagdadrive yung taxi driver na nasakyan ko. Pinipindot siya ng gano'n. Nakala ko, naghahanap siya ng playlist sa Spotify. Ngayon pala, nagka-cash in na siya. Mag-i-scatter na siya. Anak ng tokwa, sabi ko, gano'n na lang kadali. Gano'n na lang kadali. Pa ganyan-ganyan lang Ngayon, yung mga naghihintay ng booking, yung mga food delivery rider, habang nasa labas sila ng fast food, yung mga kinita nila, ini-scatter nila. Hindi naman lahat. Meron lang tayong nakikita. Ganon katalamak. Ngayon, papiliin ko kayo. Ayaw natin ng POGO, ayaw natin ng PIGO. Dito sa channel na to, marami nagpapa-promote sa atin. Umaabot ng 300,000, 450,000. Alam ko, pinakita ko na yan sa mga nakalipas na video ko, yung email, yung mga online betting app. Ganon kalaki ang offer. Umaabot ng 250,000, umaabot ng 350,000. Ganun depende kung gaano kalaki yung views makukuhang views nung gagawin mong video. Pero hindi natin tinatanggap. Kasi sugal yan Di ba? Kung tayo papipiliin, wala. Pero kung
sa gusto sa ayaw natin, pipili tayo ng isa, mas pipiliin natin ng pogo. Mas pipiliin natin ng pogo kasi doon, hindi Pilipino ang nalululong sa sugal. Ang nalululong sa sugal ay yung mga banyaga. At kumukubra lang tayo ng pera. Mayayaman yung mga Chinese na yayaan nyo sila. Magsugal sila ng magsugal. Importante yung tax. Dito, mahirap na nga tayo, walang humpay pa ang pagsusugal ng mga Pilipino. Kuwan ko ba? Ang nakita ko listahan nyo, Senator, ng priority legislation nyo, mostly related to labor eh. Pero bago tayo pumunta sa mga ganyan, katatapos din lang ng election and European Union Observer Team, naglabas sila ng mahabang report no, tungkol sa mga nakita nila. And isa sa mga binanggit nila obsolete mga daw yung mga laws natin, di na daw nakakahabol sa mga reforms, sa mga panibagong legislation na related to election. Meron ba kayong balak na isulong na legislation related to election reforms? Kasi sinabi sa amin ni Chairman Garcia ng Commission on Elections, every Congress nagpo-propose kami ng election reforms eh. Wala naman nangyayari. Ano kayang pwedeng gawin doon? Well, Balak pwede, niyo? pwede talagang kumilos mas proactively yung Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System. Mula pa nung nakaraang kongreso at nakaraang eleksyon, may mga nakabinbin pa na kong mga tanong sa COMELEC din. Halimbawa tungkol dyan sa MIRU system at yung kontrata, no? In terms of yung modelo ng counting machines na iyan na hybrid, in terms of yung presyo ng lease contract na yan, no, for one election kumpara sa lahat ng purchase contracts ng nakaraang lahat ng mga naunang automated elections nung nakaraang mga taon eh. And these are serious questions no ng pagsunod sa kasalukuyang Omnibus Election Code on the part of the COMELEC. Let alone, for sure, kailangan pa ng mga patuloy na political and electoral reforms, kasama na Ms. Ami yung mga campaign finance reform at iba't iba pa. So, mananatili akong active dyan at proactive din dyan mula sa Senado vis-a-vis sa COMELEC. Isa sa mga campaign finance reforms na nabanggit ni Chairman Garcia, yung cap, yung ceiling sa campaign, yung limit per person, ano, sa tingin nyo, dapat na rin siyang taasan. Masyado na daw unrealistic, sabi niya. Simula nang ginawa yan, kaya nahihirapan ding mag-regulate, no? At pati yung mga kandidato, medyo naguguluhan na lalo ngayon. Ang hirap-hirap din i-monitor because of the online capability nga for campaigns, saka yung ibang platforms. Sa tingin nyo, may bala kayong suportahan o magsulong din ng batas related to that? Siguro makakatulong din naman i-raise by legislation. Wala na, bulahan na itong mga kababayan. Lahat ng sasabihin